Konnichiwa J-Peeps, it's JP and ngayon nga is nandito tayo sa Toyama Prefecture and itong ang prefecture na to is merong 400,000 na population and sikat nga to sa seafood at tinagurian nga rin tong gateway to the Japanese Alps. Actually, this is my first time in Toyama City and ito nga yung pang 34 kong prefecture out of 47 na prefecture dito sa Japan. Kaya nga today, samahan nyo akong i-explore itong Toyama City at hanapin natin yung spot kung saan makikita mo yung dagat at mountain at the same time. Kakain nga rin tayo dito ng sikat nilang black ramen and alamin nga natin kung bakit nga ganun yung kulay ng ramen nila dito. Kaya samahan nyo ako sa day tour natin dito sa Toyama City. Let's go! Hi J-Peeps! Welcome back to my channel and ngayon nga is nandito tayo sa Toyama Station dahil dito nga magsisimula itong mahaba-haba nating biyahe from Toyama, Fukui, Kanazawa, Takayama, and Shirakawa. So today nga is yung day tour natin dito sa Toyama and tingnan nyo yung vibes nung nung city. Grabe, ang ganda. Tapos dito guys, tingnan nyo, merong nagbabasking, may mga nagbabasking dyan. May mga nagpa-practice ditong mga high school students. And meron din sila ditong parang tram dito sa area. And actually guys, para magawa ko nga yung itinerary natin is kailangan ko ng pass. Kaya ngayon is i-redeem natin yung pass ko dito sa mismong Toyama Station. So in-sponsoran nga tayo ni Klook ng Takayama Hokuriku Arc Pass. And ngayon nga is i-redeem natin siya dito sa loob ng station. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa loob ng Toyama Station. Nahanapin ko nga lang yung window kung saan nga pwedeng magpapalit nung voucher sa pass. Papakita ko sa inyo yung voucher. Ito yung itsura ng voucher guys. And papapalitan na natin siya dito. Medyo mahaba lang yung pila. Pero wala tayong choice, pipila tayo. I want to change. So ayun, nakuha na natin yung pass natin. Thank you so much Klook for sponsoring this trip. Dahil nakuha na nga natin tong pass natin is iikot muna ako dito around the area. And tingnan nyo, andito yung yung tram nila. Ayan. Tapos sa kabilang side may mga students na nagpe-perform. Ang swerte natin, no, kasi may mga nakikita pa tayong mga ganong performance dito sa Toyama. And ngayon guys, nandito tayo sa kabilang side, kabilang exit to, and papunta ako sa Kansui Park. And dito nga is parang meron ding matsuri, parang matsuri siya, oh. Daming tao, tingnan natin. And since wala pa tayong kain is hanap ako ng makakain muna. Nandito na tayo sa mismong Matsuri area. And tignan nyo guys, maraming tao pero mostly ng mga tao dito is mga tourist from Japan din. So local tourists yung mga nandito. And ayan yung mga shops na meron. Meron ding flower shops. Oh. May gulayan dito, prutasan. Magaling. May pizza. Siyempre may tugtugan. Ang cute nila! Cute eh! Ayan guys, may DJ. Wow! Ang ganda ng vibes dito! Tignan nyo, may laruan yung mga bata dito. Yun. Para siyang maze, tapos meron silang hawak na bingo card. So pag nadaanan nila yung number is tatantosan nila yun dun sa card nila. And hanggang dun pa yung napakaliwalas ng ng lugar na to, sobrang ganda. And tignan nyo dun, oh. Kita nyo ba yung Alps? I'm not sure kung nakikita nyo. May parang white dyan, mga na yan. Mountain Alps dito sa Japan.
Dito naman sa kabilang side is more on mga fashion. So meron ditong mga parang mga damit, may mga beanie. Dito naman may mga stickers and keychains. May mga pambatang damit. Meron ditong mga accessories. May mga damit din. Ang ganda. And actually iba yung ano dito Ibang-iba yung vibes niya compared sa Tokyo. For me, mas ano dito, mas less alam mo yun, less noise pollution. Tapos mas maaliwalas. Yun talaga yung term. Ayun guys, sobrang ganda. Kita nyo ba yun? Wow. Side na to is parang may ilog. Ayan dyan. And tingnan nyo, ang daming mga sakura tree. Pero ang sakura kasi dito sa Toyama is late siyang nagbubloom. Around first week to second week ng April. Yun yung pinaka magagandang days dito for sakura. Inaamoy akong napakabang. Nako, parang ang sarap. Yakitori. Guys, may yakitori. Mukha siyang masarap. Magkano kaya? 600. Wow, 600 yan. Pili tayo. Ay, onegaishimasu. Arigatou gozaimasu. Guys, 5 pieces na pala yung 600. So, 120 yen lang siya or mga 40 pesos isa. Try natin to guys. Itadakimasu. Wow. Sarap. Ano? Sobrang juicy ng loob. And well seasoned yung labas niya. Nakamiss yung mga ganitong klaseng yakitori. Yung ihaw mismo sa harap. So ayan guys, nandito na nga tayo sa Kansui Park and tingnan yung itsura. Wow! Sobrang ganda dito. Tingnan nyo. Yung buong area na palibot, ayan na yung mismong Kansui Park. Then sa kabilang side is meron pang mga spots din doon. Pero itong area na to hanggang doon sa may dalawang poste, ayan yung mismong Kansui Park. And merong Starbucks doon. Parang ang sarap magkape. Magkape muna tayo doon. On the way doon sa Starbucks, tingnan nyo. Napakaraming sakura trees. Sobrang ganda dito sa sakura. Alam nyo na kung saan kayo pupunta. So ayun guys, mag-Starbucks tayo dito. And ito yung Starbucks. Tingnan nyo yung view. Wow, grabe. Sobrang ganda pala dito sa Toyama. And sobrang relaxing and ang slow pace lang siya. Parang feeling ko, ang sarap tumira dito. Tapos mostly ng mga turista dito is Japanese din. Konti pala yung nakikita kong kagaya ko na foreign tourist. So, local na local yung vibes ng lugar na to. Tara, magkape na tayo. Nandito na tayo sa loob guys and parang ang haba ng pila. Kung mahaba pila, hindi na tayo bibili. Medyo mahaba ang pila. Kaya mission abort tayo. Haba ng pila hanggang labas. Grabe, sobrang haba. Mission abort. Gusto ko sana mag-Starbucks pero kung pipila lang din ako ng ganong kahaba and may limited time lang ako dito, so huwag na lang. Mag-iikot-ikot na lang muna tayo dito. Diba? I-treasure natin yung oras natin dito. Baka nagtataka kayo kung ba't wala akong gamit. Bali, pumunta na ako sa hotel ko and iniwan ko na yung luggage ko tsaka backpack and dala ko lang yung mga pang-vlog. Tapos, mamaya ko na ipapakita sa inyo kung saan tayo mag-check-in. Once na mag-check-in na. Usually sa Japan, 3 p.m. And 2 nights nga pala akong mag-i-stay doon. And gaya ng lagi kong sinasabi sa inyo, huwag kayong mag-i-stay sa Japan or any hotel ng 1 day lang kasi sayang talaga yung stay nyo. If possible, maghanap kayo ng base and magstay kayo ng at least 2 nights para masulit nyo yung stay nyo dun sa hotel. And yun nga, yung napili kong hotel, hindi siya ganun kamura pero meron siyang onsen tapos may kasama na ring breakfast. Pakita ko na lang sa inyo later. Guys, tingnan nyo yung view natin sa likod. So, nandito nga pala tayo ngayon sa Onomatopeya Rooftop. So, isa tong building sa tapat lang ng Kansui Park. And tingnan nyo yung itsura. May playground sa taas.
Sobrang enjoy yung mga bata, oh. Wow. Grabe. Grabe yung quality of life nila dito, oh. Yan, mga local Toyama kids. Nandito sila. So, ito yung name ng rooftop, Onomatopeya. And meron din sila dito, ayan, foot wash and yung mga name ng mga ano, ng mga palaruan. Wow. Ganda. Tapos tingnan mo yung view, oh. Kitang-kita yung ano, Mountain Alps. Ay, ipapakita ko sa inyo using the phone camera. Sobrang ganda dito, no? So, after nga nito is alas 3 na, kaya pupunta na nga tayo sa hotel na pag-check-in na natin. Let's go! Nandito na nga tayo sa hotel natin, Apa Hotel Toyama Ekimae. And mag-check-in na ako. Actually, nandito na yung mga gamit ko. Iniwan ko na kanina pagdating dito sa Toyama. Kaya ngayon is pasa na lang ako ng passport. And papakita ko na sa inyo yung kwarto ko. Bali na book ko nga pala to. 3,200 pesos per night. With breakfast and may access na nga siya sa onsen and spa. So, check-in tayo. Ito na nga yung card key natin and ito na yung mga resibo. So ito nga guys, nasa 10th floor tayo and nakuha ko na nga rin yung gamit ko. Kaya tara, diretso na rin tayo sa kwarto para maiwan ko na yung gamit ko and then magpapahinga lang tayong konti. Tapos, ayun, diretso na sa next nating location na pupuntahan. Nandito na nga tayo sa kwarto natin. And guys, tignan nyo, sobrang sikip, oh. Hindi ko maiaano yung dalawa kong kamay. And tignan nyo sa paa. Sobrang sikip. Very apa. Pero mag-isa lang naman tayo and tutulugan lang naman natin to. Kaya okay na yan. Good for solo traveler talaga. Itong ganitong klaseng business hotel. And actually, ito na mismo yung ina-expect kong hotel room. Tingnan natin kung may view. Ito yung bintana. Ayan. Oh, may view naman. Ayun yung yung overpass kung saan ako nag-video kanina. And ito yung may Japanese Alps din dito. Mountain Alps dyan sa side. Napakaganda. Yun, okay din naman yung view. And may napakalaking TV. Sa toilet, I think simple to. Ayun, meron din namang oforo or merong tub. Meron ding bidet yung toilet. And kompleto naman yung amenities dito. Kaya, yun. To be honest, mahal talaga. Mahal yung 3,200 for a hotel. For a single person. Pero that's the reality of traveling dito sa Japan. And hindi naman kasi lahat is sponsored. Kaya, since mahal tong hotel ko, mag-book kayo, tapos gamitin yung code ko. So, yung code ko nga pala sa Klook JP in Japan or JTE10 off. O kaya naman sa Agoda is JP in Japan, malalaki lahat. So, yun. Thank you so much agad kung gagamitin yung codes ko. May discount din naman kayo, kaya gamitin nyo na, please. So, ngayon is magpapahinga muna ako saglit. And see you later pag palabas na ako, papunta sa station. Nandito na nga tayo sa Toyama Station and papunta nga tayo ngayon sa Amaharashi Station and doon nga yung merong view ng dagat tsaka ng Mountain Alps. And papunta nga doon is from Toyama Station, sasakay tayo papunta sa Takaoka. And sa Takaoka naman lilipat tayo ng local papunta naman sa Himi, 5 stops and then baba tayo sa Amaharashi Station. And then from there is lalakad tayo papunta mismo dun sa bay. Ganito yung itsura ng pupuntahan natin. So ayan guys. And gusto ko siyang makita ng sunset kaya sinakto kong sunset.
Let's go! So ayun nga, papasok na ako dito sa Toyama Station. Nakapass mo lang ako guys. And sasakay nga tayo sa platform 1. So ayan, nakasakay na nga tayo dito sa tren papunta sa Himi. And medyo mag-aantay tayo around 15 minutes. Tapos yung seat daw pala na nandito sa paloob, yung may mga rail, ito yung sa side ng dagat. So dito ako uupo kasi makikita natin yung dagat sa side na to. And titignan nyo rin yung langit, malapit ng mag-sunset. The next stop. Let's settle home. Ayan, nandito na tayo sa Amaharashi. And saktong-sakto, tingnan nyo. Sunset time. Nandito na tayo. Ito na nga yung itsura ng sunset dito. Sobrang ganda. Wow. And dun sa kabila, ito yung coast. Amaharashi Coast. Ay, ang bato na yan. And hindi lang kita sa camera siguro, pero kitang-kita sa naked eye na sa likod nung mismong bato na yon or isla na yon is merong mountain Alps na yun kaya yung pinupuntahan ng mga tao dito. Sumaglit lang talaga ako dito sa area na to. Ngayon nga is nakikita nyo yung mga tao sa kabila is nandyan na kasi paparating na nga yung tren na babalik sa Takaoka, which is yun yung sasakyan natin. Kaya kailangan ko na rin tumawid kasi kailangan mong tumawid dito sa gitna ng truck talaga. Kaya mas okay na makatawid na tayo ngayon pa lang. Kasi once na hindi tayo makatawid, hindi tayo makakasakay sa tren na papunta sa Takaoka. Sa Takaoka tayo kakain ng sikat na black ramen dito sa Toyama. So yun na nga yung magiging dinner natin. And ayun, thank you so much. Ba't ako nagte-thank you agad? Kaya see you later kapag nandun na tayo sa mismo shop, pag nakapili na ako ng shop sa Takaoka. Nandito na nga tayo sa Takaoka Station and pupunta nga tayo dito sa Ramen Jigen. And 3 minutes walk nga siya papunta dito sa station. And isa nga siya sa mga sinuggest ni Google na nagsaserve ng Toyama Black Ramen dito sa area. Kaya pupunta tayo dito para nga matry natin yung ramen nila. Ang ganda ng langit. Medyo purple. Tapos dito, Bank of Toyama. Wow. Nandito na nga tayo sa Ramen Jigen and meron nga pila dito. So, pipila na muna tayo. Grabe, excited na ako matry itong ramen na to. Dito pa nga lang sa labas is tinanong na nga tayo. Hai, kuro ramen to, karage to gohan. 黒醤油ラーメンの唐揚げ定食ではい、よろしくお願いします。以上ではい、お願いします。Naka-order na nga tayo. And yung in-order ko nga is yung black shoyu ramen plus rice and karage. So, ramen set meal siya.
So pangalawa na nga tayo sa pila. And around 10 minutes na ata akong nag-aantay. Pero okay lang naman kasi ngayon mas humaba pa yung pila. Ayan guys, tayo na. いらっしゃいませ。 So sa counter daw tayo. So nakaupo na tayo and counter seat nga tayo nakaupo. Ito yung tsura sa loob. Nauna na yung karage natin. Ayan. And dumating na rin yung rice. Arigatou gozaimasu. これで以上ですか。はい。Ito na yung ramen natin guys. Grabe, sobrang itim. Ayan na guys yung ramen. Sobrang itim ng soup oh. So ayan guys, subukan na natin tong black ramen. Itadakimasu. Pakita ko muna sa inyo. Ayan siya. Tingnan ko muna yung sabaw. Ay, medyo maalat siya guys. Wow. Pero masarap. Masarap yung umami flavor niya. Medyo maalat lang. Tikman ko yung noodles. So yung lasa niya is maalat na medyo peppery. Pero masarap. Try natin with rice. Grabe, perfect na perfect siya with rice. And alam nyo ba kung bakit itim to? So, itim tong ramen na to kasi nga meron siyang strong na shoyu or toyo. And ginawa nga yun kasi after ng World War II is kailangan nilang mapakain ng marami yung mga laborers nila. So, kapag ginawa mong strong to is mapapakain mo sila ng maraming rice. Kaya medyo maalat yung timpla nito. And na-retain na siya hanggang ngayon. Tikman natin to. Wow! Wow. Ang sarap ng meat. Sobrang tender. Wow. Grabe. Perfect meal. Ano siya? Kasi merong rice, merong karage. And ito talaga yung isa sa mga usual na set na paninda nila dito. Tignan ko yung karage. Wow. Itong karage nila, saktong-sakto lang yung lasa. Hindi maalat, pero malalasahan mo yung lemon tsaka yung konting ginger. So ngayon guys is ubusin ko na tong food ko. And see you later. Ang dami ko pang natirang soup. Maalat talaga siya guys. And wala na akong karage tsaka rice kaya okay na ako. Kasi sasama dash na. Bayad na tayo. Magbabayad na ako via GCash guys. And yun, waiting na ako sa barcode. Kaya binubuksan ko na siya ng ahead. Kasi medyo matagal talaga siya. So yung bill natin is 1,380. Barcode o de. Tingnan natin kung magkano siya sa peso. Automatic ko sa medyo matagal guys. Ayun na. Hi, ano guys yung mga... Ayun, in-scan niya na yung barcode natin. And lumabas dito na it's 533 pesos. Ayan, 533 pesos siya. Ano masasabi nyo? Mahal o mura? And ayun, natapos na nga tayong kumain. And tignan nyo yung damit ko, may mga mancha siya. Kasi nga, medyo nagmadali akong kumain ng bandang dulo na kasi 'di ba nag-video tayo nung una and syempre kailangan nating isipin na may mga nakapila sa labas and yung time talaga na kumakain ka is limited. So nagstay lang ako siguro sa loob ng around 20 minutes and ang masasabi ko lang dun sa ramen nila, legit guys, maalat siya
Pero yung alat niya is, alam niyo yung alat na tanggap ng panlasang Pilipino. Ganun yung alat niya kasi sanay tayong may rice. Kaya buti na nga lang is umorder ako ng set meal na may rice and karage. So, saktong-sakto yung lasa niya. Pero nung naubos yung rice ko nga is, yun, hindi ko na naubos yung sauce kasi parang humihigop na lang ako ng toyo. And yung toyo nila, hindi siya yung light soy sauce na usually ginagamit namin sa Japan nung dito pa ako nakatira sa pagluluto. Medyo dark siya, parang maladato puti yung lasa. Basta isipin niyo yung adobo natin na may dato puti, tapos may paminta, maraming onion chives. Kunyari, lagyan mo ng maraming onion chives. Tapos sabawan mo ng marami, wag mong sukaan. Ganun yung lasa niya. Plus yung dashi na yun yung deep flavor na yun na yung difference. Pero masarap siya, masarap. Masarap yung ramen. And I think magugustuhan siya ng panlasang Pilipino kasi Pinoy naman ako, di ba? Pero again, depende pa rin sa kakain. Pero if I were you, itry nyo siya kapag nandito kayo sa Toyama kasi baka dito nyo lang matikman yung ganong klase ng ramen. So ngayon guys, pabalik na ako sa hotel. So nandito ako sa Takaoka, sasakay ako papuntang Toyama. And see you na lang pagdating ko sa hotel. And pagdating nga sa hotel is isa-summarize ko na nga lang kung ano yung nangyari sa araw natin, anong masasabi ko sa pang 34th kong country. And ayun, mga realization. So, see you later. So, ayan J-Peeps, nandito na tayo sa hotel ko. And grabe, sobrang productive nitong araw natin. And sobrang thank you sa inyong lahat. Kasi kung hindi kayo sumusupport sa akin, hindi tayo magkakaroon ng ganitong mga opportunities. Pang 34 ko ng prefecture guys. So, ilan na lang? 13. And may pupuntahan pa tayong 2 prefecture soon. Konti na lang is malilibot ko na yung buong Japan. Pero again, usually kapag pumupunta ako sa isang prefecture, more on introductory muna like this one. Kailangan ko muna siyang ma-experience ng, alam niyo yun, ng raw, ganun. Kaya gusto kong naglalakad-lakad muna sa main station ng prefecture na yon, pupunta sa mga local places, ganyan. Ganyan yung gusto ko kasing i-experience. And today nga is sobrang nag-enjoy ako dito sa Toyama. And meron pa tayong na-meet na follower and binigyan niya nga ako ng pasalubong. So wait, pakita ko sa inyo. So guys, thank you pala sa nagbigay nito. Apparently, taga Takaoka daw pala yung writer ng Doraemon. Kaya ayan, binigyan niya tayo nitong souvenir na may Doraemon. Thank you so much. Thank you din sa Klook for sponsoring this Takayama Hokuriku Arc Pass. And salamat sa inyong lahat na laging nanonood sa mga suporta. I know yung YouTube natin medyo bata pa, pero I'm making this video para sa future self ko, sa family ko, and para may babalikan tayo kapag dating ng future. So yun, ano yung mga take away ko for today sa Toyama? Grabe, sobrang ganda. Actually, matagal ko nang gustong pumunta dito. Hindi lang talaga natutuloy-tuloy kasi nagkakaroon tayo ng mga biglaang projects or mga PR, which is good. And gusto ko kasi kapag pumunta ako sa isang lugar, lalo na pag first time, yung raw, yung hindi fully sponsored yung, okay ito, sponsored yung yung pinaka, anong tawag dyan, sponsored yung pinaka pass.
Pero yung, alam niyo yung hotel, yung paghahanap, pagre-research ng mga, yung pagre-research about dun sa certain prefecture like this one sa Toyama, talagang ilang araw ko ring ni-research to kung paano ko iaayos lahat ng itinerary dito sa Hokuriku. Ni-research ko talaga siya kasi gusto ko siyang ma-experience ng, alam niyo yun, ng raw, yung walang halong kaplastikan, ganun. Kasi first time ko dito. I'm not saying na yung mga places na nabalikan ko na is plastic na, but the thing is, since nakarating na ako doon, parang, alam nyo na yung feeling, alam nyo na yung usual, alam nyo na yung culture, may idea na kayo kung anong klaseng lugar yon. So, parang, since fresh ako sa Toyama, and every time na pumupunta ako sa isang fresh na lugar, mas lumalabas yung yung excitement, tsaka yung, I think lahat naman ng tao pag first time mo sa isang lugar, excited ka. Kasi ako, to be honest sa Tokyo parang medyo, alam niyo yun, drained na ako kasi Tokyo boy na ako ng 4 years, and kung mapapansin niyo sa contents ko is parang nagsasawa na ako sa content ko. I know may mga bagong content creators na or may mga bagong followers na magwa-watch sa'yo kahit paulit-ulit yung vlog mo. Pero yourself as a content creator, gusto mo talagang may ma-share ka pang bago. So, ayun. I think itong Toyama trip natin is really parang binalik ako dun sa excitement nung pagiging content creator na talagang nawala sa akin. Kasi alam niyo yun, parang thankful ako na may mga PR and may mga paid collabs. Pero I think kilala nyo ako. Kapag paid, lagi kong sinasabi, bayad to, pinadala to ni ganito, in-sponsoran ako ni ganito. Kasi nawawala yung mo yung real reaction mo, or pwedeng gawin mong controlled yung sinasabi mo kasi nga bayad ka. So, I think maintindihan ako ng mga content creator dyan. And also ng mga normal na nanonood. So, yun. Ang dami kong sinabi dito sa vlog to, pero natutuwa lang ako kasi yun nga, parang bumalik yung yung hit ko sa pag-vlog and pag-explore, lalo na sa mga bagong lugar. Kaya excited ako tomorrow. Pupunta tayo tomorrow sa Fukui. And yun nga yung parang dinosaur prefecture dito sa Japan, which is mahilig ako sa dinosaur. Hindi ko gustong maging mahilig sa dinosaur, pero since naging teacher ako, marami akong mga student na talagang mahilig sa dinosaur. Kaya halos nakabisado ko na yung mga dinosaur names. So bukas tingnan natin kung makikilala ko sila. And ayun, thank you so much sa panonood nyo sa video na to. And if meron kayong gustong i-comment, comment nyo lang dyan sa baba. Thank you so much for always watching this YouTube channel. And see you on my next video. See you Nara. See you tomorrow.